Hi and hello from 2023. Oh my goodness, this is another recap video dahil nga ang bagal ko mag-edit and mag-upload. Sana lang talaga sipagin na tayo. Anyway, this is another off day in my busy life. Akala mo talaga sobrang busy. I went to this Japan Village store again in Brooklyn. Malapit lang to sa apartment ko. Mga 15 minutes walk lang. And I got a takoyaki, matcha dessert, and drinks. And dito sa area na to, meron ding grocery store. I think nasa previous videos ko na nakapunta na rin ako dito, and I think nag-vlog din ata ako. May mga iba't ibang store din sila dito. Merong mga bookstores and all. And at this time then, ito yung year na sobrang init din sa New York because of course it's summer. And ako lang ata yung magamit ng payong dito. Very Filipino talaga. Itong vlog na to, i-flex ko lang yung mga cooking skills ko dito. Talaga namang feeling ko matutuwa dito yung mga magulang ko. Kasi kung ano-ano yung mga naiisip kong recipe na feeling ko wala talaga siyang lasa. Basta may maluto lang ako, may makain lang. Tama na yon. Just to give you an overview sa kung ano yung ginagawa ko. Kala mo naman may pakialam talaga sila sa iyo, sa ginagawa mo. But anyway, yung schedule ko dito sa work, it really varies depende sa plinat kong schedule and if ma-approve siya ng manager ko. But mostly, nag-overtime din naman ako kasi wala rin naman akong ginagawa sa bahay. Kahit na super overstimulated, kahit na overstimulated ako sa work, masaya din naman kasi dahil marami akong natututunan, and since bago nga ako sa unit, marami akong nakukuhang techniques and information dun sa mga kasama ko, especially sa mga senior na, or hindi man senior, yung mga seasoned nurses na nakasama ko. And at the same time, kahit naman paano, I'm able to help someone. Yun naman yung importante doon eh. Yun yung mahalaga doon. And yung shift ko, it starts at 7:30 p.m. Pero being me, na ayokong nalilate talaga ako, ayoko yung nagmamadali ako, yung alarm ko, ang schedule niyan is 4:30 p.m. Minsan naunahan ko pang magising yung alarm ko. Tama ba yun? Nauna pa ako magising kaysa sa alarm ko. And kahit naman 15 minutes away lang ako sa work. May mga routine din naman kasi ako before mag-start yung shift ko. Like gusto ko munang manood mga YouTube videos. Tapos mag-prepare ako ng food. And then magsha-shower pa, mag-aayos pa. And usually pag-prepare ko ng food, mabilis lang din naman yon. And mas gusto ko talaga na fresh pa yung food ko mula dun sa pagkakaluto kasi mas nakaka-add siya ng appetite for me. And pagpapasok naman ako, I would usually take Uber para medyo fresh pa tayo. And then pag uuwi ako, it's either magbus ako or magte-train ako. And usually pag pauwi, I prefer na magbus kasi sa bus, although matagal yung aantayin ko, pero kasi yung bus stop niya, mga few minutes walk lang siya, few steps lang siya mula doon sa apartment ko. Unlike pag nag-train ako, para akong nag-hiking everyday. Tapos pagdating ko sa apartment, talagang pagod na pagod ako. And that's the reason why hindi ako nagtitrain or iniiwasan ko talagang mag-train pag papasok ako. Kasi minsan parang mukha pa akong pasyente kaysa sa pasyente ko. And also, yung end ng shift namin is 8 a.m. I'm doing a 12-hour shift. Then, dapat nasa bahay na ako between 9 to 9:30 a.m. Kasi minsan dumadaan pa ako sa grocery store para bumili ng mga ingredients. Minsan kasi mas gusto kong fresh yung mga ingredients. And pag bumibili kasi ako ng like bulk,
bulk ng grocery in a week, let's say, ang nangyayari, nasisira lang siya, nasa-stock up lang siya sa fridge, and since nga hindi siya nagagamit, nasasayang lang. So, yun nga yung schedule ko pala. In a week is 3 days, yung parang first week, and yung second week. Second week is 4 days. Pwede mo namang vice versa yon. Basta it really depends on how you want it to be. Wow. And also, as I've said, kung ano i-approve ng manager mo, minsan pwede mong pakiusapan yung manager mo kung meron kang lakad para it's either makipag-swap ka or pwede kang mag-work in a different day para off yon kung merong available staff naman na magka-cover sa'yo. And because nga most of my mga co-workers, yung mga kasama ko, is nag-OT, nakikisali na rin ako. Gaya-gaya talaga ako eh. And you will also acquire more hours sa PTO mo or yung vacation leave mo if you work more days than your supposed schedule. Noong mga first few months ko sa New York, nag-enroll pa ako sa gym kasi nga meron kaming discount dun sa hospital namin. So, I only pay, I think, less than $10 monthly. However, dahil nga sa schedule ko, hindi na tayo nakakapunta ng gym. So, kinancel ko na rin siya. And feeling ko talaga, mas bet ko yung naglalakad-lakad lang ako outside and may mga nakikita akong tao. Tapos, mga puno-puno dyan. And luckily, yung apartment ko, just 1 block away, merong park. So, yung park na yon medyo tama lang naman yung size niya. And then, meron siyang uphill, downhill. So, medyo na-enjoy ko rin maglakad doon. Even winter, okay din naman maglakad doon. And also, kapag spring, grabe, ang ganda nung place na yun. Kasi ang daming mga parang cherry blossoms ata yun. It's either cherry blossom siya or basta may picture ako nun, pakita ko na lang. And mga 2 weeks lang siyang magiging ganun yung color niya. And then after that, mag-iiba na yung color niya. So, ganun lang yung routine ko. It will only change kapag magbabakasyon ako kasi nababago ulit yung sleeping pattern ko. Nagiging normal na tao ulit ako. Medyo nagiging lively ulit yung pagkatao ko kapag nakakapag-travel ako. Minsan, nakakapagod din mag-isip ng lulutuin or kakainin, especially if hindi ka talaga expert sa part na yan. Kaya, ang nangyayari most of the time sa akin is nag-Uber Eats ako, nagpapadeliver ako, and either kung ano yung cravings ko or ang nangyayari puro mga Asian food or yung mga Chinese food yung pinapadeliver ko. Kasi yun talaga yung nagpapa-increase ng appetite ko. And pag umuwi ako ng Philippines, ang gusto ko talaga either gulay or tuyo. As in, kahit mag-ulam ako ng tuyo every day, alam yan ng nanay ko, ay sobrang okay ako doon. Basta makakain lang ako ng dried fish. Dahil nga dito, ang hirap makakain ng tuyo kasi baka isumbong ako ng kapitbahay at baka ma-question tayo sa amoy ng bahay natin. And iba din talaga kapag nagluto ka ng tuyo dito, parang kumakapit siya sa loob ng bahay mo, sa mga furniture mo for almost a week. Ganon kalala. Yay! This crisp morning air, Terracotta white seas. We have kitchen and flannel. So I bought
1, 2, 3, 4, and 5. And that's all discounted. And then I have 2 candles. Sana they're still in good condition. Yay! So we have Endless Sea. Oh my, it smells so good. And I have this pumpkin pecan waffles. Pumpkin pecan waffles. Oh my god. Ang sarap niya kainin. Smells so good. And let's start with our Sephora. So I have this Play Antioxidant Body Mist. So this is SPF 50. Since I'll be going to Florida, kailangan natin yan. Then I have this, The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. I don't know where I will use it, but I just saw something in TikTok. So this is how it looks like. Oops. Ayan siya. This is 240 ml. Okay. Have here my serum. My favorite one is the Alpha RB10 2%. And another one is we have caffeine solution. Oh, I might try this before I sleep. A few minutes from now. So this is how it looks like. Although minsan gusto natin maging convenient parati yung mga travel natin, pero talagang yung pagiging kuripot natin nananaig. Kasi naman, if I'm going to take Uber or Lyft from my place to the airport, it will cost me mga $60 to $100. And like if I'm gonna take the train tapos magbabas ako, it will only cost me like less than $10. Ang downside lang talaga is yung luggage mo is kailangan mo siyang buhatin, and especially sa mga train station, may mga stairs yan, and mostly sa New York wala namang mga elevator, so kailangan mo talaga siyang buhatin. Kaya pag nagta-travel ako, mas gusto ko talaga na light travel lang para less ang hassle. Pero minsan pag talagang tinatamad ako, di mag-u-Uber tayo. Itong flight from New York to Florida ay mabilis lang, less than 3 hours. Hindi ko alam kung bakit doon sa flight details nakalagay na 25 hours. Feeling ko baka dumaan mo na siya sa Philippines bago siya pumunta ng Florida, I'm not sure. Pero feeling ko nagkaroon lang ng typographical error. Nag-takeout lang ako ng pagkain sa Wendy's kasi minsan snacks lang talaga yung binibigay nila sa flight. Mahirap na magutom tayo. Yung mga kasama ko sa vacation na to is coming from different states. Kaya divided kami sa house ng dalawang friend namin na based dito sa Florida, na ngayon ay wala na sa Florida, nasa ibang state na sila. It's actually a good thing na may mga kakilala ka o mga kaibigan ka sa iba't ibang states kasi kung okay lang sa kanila na magstay ka during your, let's say, vacation dun sa area na yon, at least makakatipid ka sa hotel, and although nakakaabala lang, pero kung okay lang naman, di ba? In 1.9 miles, take exit 44 onto State Road 46 towards Sorrento.
The next day, yung first stop namin is dito sa Silver Glen Springs, which is located sa Ocala National Forest. Ang ganda dito kasi ang clear lang ng water niya, tapos malamig din, and nag-swimming lang kami dito, and of course, bonding. Madaming activities na pwede din gawin dito. Pwede kayong mag-picnic, mag-camping, mag-canoeing. May parang hiking pa nga akong nakita doon sa website nila. Although masaya ang mag-swimming dito kasi as I've said, ang clear ng water. Pero minsan iniisip ko, what if may mga creatures na lumabas dyan? What if merong bulate or may ahas na biglang lumitaw dyan? Doon ako parang na-anxious. But anyway, we really enjoyed this area. And also, one of the reasons pala why we're here is para i-celebrate na rin yung birthday ng two friends namin. And as I've said, of course, syempre, bonding session na rin to. Kasi nga, hindi katulad sa Philippines na makakapagkita kami anytime we want or makakalabas kami anytime na may mag-aya dyan. Kasi mabilis lang yung parang travel mo. Unlike here, kailangan mo pang mag-plane or mag-drive ng malayo para makita mo or ma-meet mo yung mga kaibigan mo. Way it is not official. You're not on a tour yet because I didn't do this. Spanish to live here. There were too many mosquitoes spreading deadly diseases and alligators. North of our current location, they called it Port Caroline on Spanish territory. King Philip of Spain said, no way, ain't gonna have that. And ever. And wait, science teacher in my regular life, I should tell you the truth. You ready? Spanish moss ain't Spanish. Does not harm the trees, gets everything it needs from the air, the rainwater, and the sunlight. Hello, wait. 3 lines into one chairlift, one from each line, right? Gotta be nice about it. Oh, by the way, George Street, great place to walk and shop when the rain stops. Not have to worry too much about cars. There ain't no cars allowed on North St. For the Flagler College students. Now, they are strict about things like food fights. Imagine throwing an apple, missing your target, and watching it fly in slow motion towards 35. Hello, Mom and Dad. I got kicked out because I broke the glass. I filmed the Starbucks now. Oh, right in front of the main entrance of the hotel, you're going to see a handsome statue of Mr. Flagler. Henry was 52, and at 53 years old, Henry was already one of the wealthiest men in the United States. I'm currently 57, and I drive these trains on my summer vacation. Very Arizona. Nicely done. Everybody who got that can now move here and apply for the position of St. Augustine City Namer. Wouldn't that be a cool job to have? I mean, it's got to exist somewhere. I know it did in Martin County, Florida. My Aunt Betty used to name all the streets when they build a new development. And this is the part of the day where I finally got to see a couple of dolphins earlier today. I think they still come out in the rain, right? Keep your eyes open. Do you want to build a snowman right here in St. Augustine? Someone did it back in 51 when 2 nuns had fun somewhere out there. That's right, 1951 it snowed. And you can go online and find a black and white picture of 2 nuns standing next to the snowman they had made over on the side. After nung tour natin, and luckily na tapos na din talaga yung ulan, we were able to roam around the area, and ito pala yung oldest city sa Amerika. Although nung pumunta kami dito, hindi ganon kadaming tourist.
And ang sabi nila, minsan talaga sobrang daming tourist dito and wala ka nang mapag-parkingan. Maraming shops na pwede mong puntahan dito, marami ring mga dining area, tapos may mga museum din. And nagtry lang kami ng gelato, tapos itong crepe. Pinaghati-hatian na lang namin yan kasi nga ang hirap na parang ang hirap mag-order ng madami tapos mamaya magdi-dinner kayo. So wala nang space para sa next na kakainan niyo. Of course, since nasa Florida ka na, hindi pwedeng hindi mo puntahan ang Magic Kingdom. I think this is my 3rd time na mapuntahan to. Pero hindi naman kasi talaga ako ma-rides. I just enjoy yung sightseeing lang. And mostly ng mga kaibigan ko, talagang, ay grabe silang mag-ride. Nakaka-proud po talaga silang lahat. While I'm waiting for my friends na matapos yung mga rides nila, umorder muna ako ng coffee kasi ang init and para magising na rin yung diwa ko. Hindi ko talaga kayang mag-rides ng mga sobrang wild na mga roller coaster kasi feeling ko mahilo or masusuka ako or mahihimatay ako and I don't wanna be a burden sa mga kaibigan ko. And as you can see, sa sobrang init, may mga fans sila sa labas. And ito ata yung second ride na trinay ko, yung Winnie the Pooh. And mind you, parang tumitili pa ata ako dito. Nakakahiya talaga. Nakailaw nga ako.
together to say, Hooray for Pooh, too! And ayan na nga, sa sobrang init, umulan naman, nakakaawa talaga yung mga kids na naulanan dito, na walang mga dalang payong or raincoat kasi baka magkasakit sila. Be the main event like no king was before. I'm brushing up on looking. Model naman yung ano mo, wallpaper mo. Ganda na, nakakaloka. Each of us has a dream, a heart's desire. It calls to us. And when we're brave enough to listen and bold enough to pursue it, that dream will lead us on a journey to discover who we're meant to be.
when they see my face. And a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. Ay na po ang vlog na walang ano, sa voice over. Yung kanin. In case ng Babayin kapag nalutong ay lutong bahay. And that's it. Natapos din natin i-edit itong Florida vlog na to. I think we were there for 4 days ata or 5 days. Sobrang quick lang ng vacation na yon. And nag-enjoy din naman kaming lahat. And especially, nagkita-kita kami ulit na magkakaibigan, magkaka-workmates kami before sa Philippines. Nandito ulit tayo sa may Orlando International Airport or MCO. And may mga souvenir items din dito kung hindi ka man nakabili outside. And may marami ring mga kainan dito. So, bumili lang ako ng coffee and biscuits. Medyo gutumin kasi akong tao. So, parang minsan every 3 hours ata or 2 hours, kailangan meron akong ninunguya. Anyway, sana maulit-ulit yung aming get-together ng mga friends ko. Kasi, lalo na ngayon, ang hirap mag-schedule ng mga get-together kasi still iba't ibang state pa rin kami, and also ang hirap mag-request ng mga leaves, especially kung bago ka sa workplace mo. So sana next time makapag-get together ulit kami. And sana hindi na sa Florida kasi mainit, sana sa ibang area naman.